Alright, ito po yung isa sa huli na ngayong gabi ay pag-uusapan po natin. So, susunod naman yung iba. Ang pag-uusapan po natin ay G12 infrastructure. Okay. Nung kami po ay papunta dito, medyo tulog kami. Hindi medyo talaga tulog. Abay, nung naalipungatan ako, nagising ako, parang sabi ko, parang ang kahaba na ng biyahe namin. Hindi pa kami nakakarating dito. Yung pala, ang daming ginagawang kalsada. Okay? So, kaya pinapaganda yung kalsada para bumilis yung biyahe. Okay? So, importante pala yung maganda yung kalsada para mabilis ang biyahe. Pansinin natin, bakit ba mayroong cellphone? Para mabilis ang komunikasyon. So, napakahalaga sa ministry natin yung G12 infrastructure sapagkat gusto natin maging mabilis yung pagdaloy at ang pagkilos ng Holy Spirit sa pamamagitan ng buhay ng bawat sa atin sa pag-uwi natin ng soul at pagdidisciple. Pansinin po natin, G12 is about man. G12 is about message, model, and movement. Tila ito yung sinishare ni John Wesley noon eh. Dahil nga lang, ang nangyari ay ganito. Nakakita na kayo ng karpentero. Sabi ng karpentero sa kanyang assistant, pumutol ka ng 10 inches na kahoy. Mga 100 piraso puputulin mo ha. So, ginawa nung assistant, kinuha niya yung 10 inches, yung ruler, yung metro. Nilagari niya. Nung paglagari niya, ang ginamit niyang panukat ay yung pinagputulan. Dahil 10 inches nga naman. Nilagari ulit. Tapos, yung pinagputulan, yun naman ulit ang ginamit. Hanggang siya ay maka-100 putol. Pero, noong isukat, nung carpenter sabi, bakit hindi pantay ang sukat? Sinunod mo ba yung sinabi ko? Abay, po, sinunod ko. 10 inches siya. 10 inches siya mula doon sa metro, papunta doon sa bawat pinutol ko, nilalagay ganyan, hanggang naiba. Alam niyo po, tila ganun na nangyari. Ang ginawa natin, kinopya natin yung kay John Wesley, which is hindi naman masama, di ba? Tapos, kinopya ulit ang kinopya, hanggang naiba na po. Wala pala talaga dapat tayong pagkopyahan liban sa ating Panginoong Jesus. Amen. Yung original pattern, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya G12 is about man. Man is Jesus. At hindi naman pasin natin yung message na pinag-usapan dito. Siyempre, yung message ng ating Panginoon. Kasi pag yung sinabi ko, ang inulit ko, maiiba yan. Kaya nga sinabi ni, naiiba na, nadadagdagan, nababawasan. Kaya nga kung ang sinabi mismo ni Jesus, ang naging message ni Jesus, ang message natin, yun po, napaka-present and maging model ng buhay po natin ay walang iba. Kundi natin may Jesus. Dito is about man, message, model, and movement. Before, ang Methodist ay movement. Tama. Pero kinopya, yung movement po naging monument. Ang daming simbahan ngayon, monumento. Ay, sabi nung mayroong magtanong, ay ano ba to, simbahan o sementeryo? Sabi ko, bakit mo naman tinatawag sementeryo? Simbahan yan! Hindi, kasi nakalagay memorial eh. Ang alam lang niya sa memorial, sementeryo. Hello. Dito ba sa inyo may mga sementeryong simbahan? Wala naman, wala. Then G12, nandiyan ang materials, nandiyan ang mechanic, nandiyan ang mentor. So, napakahalaga po, pag na-code na tayo ng vision, okay, na-catch natin, na-code ka ng vision, dapat, siyempre, may materials. Okay, mag-alala, provided po natin yung materials. Bibigay po natin yung materials. Pero, pag naman, may materials na ako, bahala na kayo sa buhay nyo, may materials na ako. May materials, kaya anong mechanics? Ay, alam mo na yung mechanics, okay, alam mo na yung materials, alam mo na yung mechanics, nasa na mentor mo. Importante, may nagme-mentor para may mag-monitor. Okay? Kaya, yung iba, sinasabi nila mga kapatid natin, paano yun, Pastor, pag alis ninyo, sino magme-mentor sa amin? Sino magmo-monitor?
Kasi titignan niya, halimbawa, pag devotion na lang, kaya iba, di na nagdi-devotion kasi wala naman nag-check ng devotion. Wala naman check eh. Pwede yung sarili mo na mag-devotion kung kailan na lang. Okay? Iba pa rin yung may nagme-mentor at may nagmo-monitor. Okay, dito infrastructure, pag-usapan natin ito. Number one na mahalaga po dito sa infrastructure ay yung administrative pastor. Yung senior pastor. Kasi po, baka mamaya, hindi ka naman senior pastor, ikaw assistant pastor, nag-G12 ka, sabi ng senior pastor mo, hindi, ayoko niyan. Wala na. Isang kapatid po natin sa Bulacan, nag-a-attend po siya ng Grace, UMC, sa G12. Siya po naka-G12, pero pastor niya hindi. Sabi niya, pastor, paano yan? Naka-G12 ako, pero pastor ko hindi. Sabi ko, makinig ka sa pastor mo. Sundin mo muna pastor mo. Huwag mong pangunahan ng pastor mo kahit naka-G12 ka na. Huwag mo sabihin, pastor, mali ka. Ito tinuturo ng G12. Kasi tinuturo pa rin ng G12 is humility, submission. Submit ka sa pastor mo. Then habang nagsasubmit ka sa pastor mo, mag-pray ka, Lord, yung pastor ko, gusto ko makasama ko dito sa vision. So lahat, kaya ginagawa niya, sunod lang siya ng sunod sa pastor. Then, isang araw, nagulat siya, nakita niya yung pastor niya, nasa gilid, sabi niya, "Hoy, pastor ko yun ah!" Sabi ko sa kanya, "Oh, kita mo, may isang hakbang ka na. Pray pa, pero susunod ka sa kanya." Hello? Ayan. So, importante po kasi, sa G12, yung senior pastor. Ikaw yung senior pastor, ikaw po yung magpasimula nito. Then, pag ito yung senior pastor, ngayon wala ka pang 12. Mag-pray ka na ng iyong magiging 12. Pero habang nagpe-pray ka na magiging 12 mo, i-preach mo na yung tungkol sa vision. Yung vision natin, win lost, win soul, and make disciples. I-preach mo na yung loving God and loving people. I-preach mo na tungkol sa mga values ng dito. Preach mo na yan. Ang values natin, prayer. Ang values natin, devotion. Ang values natin, yung talagang loving God and loving people. Mga values natin yan eh. Preach mo na yan. Then habang nagpe-preach ka na yan, nagpe-pray ka na, Lord, sino yung aking magiging 12? Sabi ko sa aking primary 12, men and women, lahat kayo ay wala pang 12. Wala pa po, Pastor. Alright, sabi ko, wala ka pa 12, maglagay ka na sa notebook mo ng number 12. 1 to 12. Ay, bakit po, Pastor? Basta maglagay ka ng number 1 to 12. Maglagay sila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Meron lahat. Meron na po. Madali, mahirap. Madali. Maglagay ka lang ng 1 to 12. Madali na. Tama? Okay? Ang pinakamadali, maglagay ka na kagad ng 1 to 12. At pagkatapos, sabi mo, Lord, sino ilalagay ko sa mga number na ito na 1 to 12? So, ang ginawa nila ngayon, nag-prayer of 3. Yung prayer of 3 nila, yung unang prayer of 3, nilagay niya sa 1, 2, 3. Tapos yung ibang mga miyembro naman natin, may sinasama niya sa cell, yun yung nilagay niya sa 4, 5, 6. So, hanggang sa, sabi ko, makabuo kayo ng inyong 12. Kasi ang requirements ko sa kanila, dapat ang buong kapatiran nasa loob ng cell. So, yung kalahati, tapos yung kalahati, yung unang 6, cell member na natin sa church. Yung pangalawang 6, yun yung bunga ng ating evangelism. Yun yung bunga ng ating prayer of 3. Yun yung bunga ng ating 1 verse evangelism. So lahat po sila mauobliga na mag-1 verse, mag-evangelize. Kasi pagka kukuha sila ng 12 sa loob lang din ng miyembro, walang evangelism na ginawa doon. Sabi so, hindi ka, sa akin ka, sa akin ka, sa akin ka. Oh, pastor, may 12 na ako. Hindi po yung ginagawa natin. So sa infrastructure, senior pastor, tapos magkakaroon ko ngayon tinatawag na G12 team. Yung G12 team ng pastor, ng senior pastor, ito po yung 12 ni Mrs. at 12 ni pastor. Yung una, sasabihin natin, paano si Diaconessa? Okay. Walang problema kung si pastor, asawa niya, Diaconessa, mas madali. O kaya naman si pastor, asawa pastor din, madali din. Paano kung si pastor, ang asawa niya, hindi pastor? Pero may Diaconessa. Tama. Sino po yung pastor dito na ang kanyang asawa, hindi pastor? So marami-rami. Pastor yun ah. So marami-rami. Ang ginagawa ko po ngayon, dahil may Diaconessa ko, sabi ko sa misis ko, Ma, meron kang spokesperson, yung ating Diaconessa. Kaya pag tinawag, Diaconessa, kayong dalawa ni misis ang hahawak ng 12 babae. Kasi kaya-importante po dito na laging kang magka-partner si pastor at si misis. Hello? May hirap naman na si pastor at si Diaconessa. Tara, Diaconessa, lakad tayo. Holding hands pa kayo.
Delikado yan. At least, ang ka-holding hands mo si Mrs. Then, may kasama kang Japonesa. Kasi, sa babae yun. Okay? Kaya mayroon kang G12 team. Then, kung meron ka ng G12 team, magkakaroon ka ng cell group network. Kasi itong mga cell mo na to, magiging network po yun. Yung youth net, magkakaroon ka ng men's net, magkakaroon ka ng women's net, magkakaroon ka ng mayak net. Hello? Mas madali po at mas maraming nahuhuli yung net kaysa pamimit. Hello? Ang pamimit, pa isa-isa lang yan. Pero yung net, maramihan. Okay? So tayo po, meron na tayong traditional net. UMM, WSCS, Maya. I-develop na lang po natin yan. Pero, dapat itong mga network na ito makasama sa G2 team ng senior pastor o ng administrative pastor. Okay. Then, pagka nabuo na po itong iyong cell group network, pipili ka ngayon doon sa iyong primary na gagawin mong consolidation director. Natulad po ng aking ginawa, sabi ko, alright, sige, pipili tayo na magiging consolidation director natin. Para lahat ng nag-win natin, merong magko-consolidate. At sasabihin ng consolidation director, alright, dito ka, dito ka, dito ka. Pati ako, pwede ako sabihin ng consolidation director, Pastor, marami tayong bago, iklian ng sermon. Kaya po ako, naikli na ako mag-sermon ngayon. Dati, isang oras ako mag-sermon. Oo, ay maikli na. Kasi may mga bago eh. May mga bago, pagka tumingin sa relo yan, medyo iba na pakiramdam nila. Pero nagpapasalamat ako sa Lord, mula nung dumating po ako sa church, hanggang noong Sunday, wala akong nakikitang gumaganyan sa sarili. Hindi po nila napapansin. Katulad ng sabi ko sa iyo kanina, isa sa primary ko, tinawagan niya yung kanyang sinama. Sabi nung sinama niya, bakit mo naman ako ngayon ang sinama? Dapat matagal mo na akong sinama sa church na yan. See? Na-consolidate po siya eh. Then, kung meron ka ng consolidation director, dapat meron kang SOL director. School of Leaders Director. Okay? Then, patadaanin natin sila sa training, sa process, itong mga ito. Kaya yung aking primary, meron kaming cell group na ginagawa para pattern sa magiging cell group nila sa kanilang cell. Meron ako tinatawag na training sa kanila. Every Saturday, meron kami one verse evangelism training, consultation training. So, may mga training po na ginagawa sa kanila para pag ginagawa na po nila lahat ito, tama sapagkat dumaan sila sa training. Then, mentoring, dun po sa aking primary. Kapag yung ginagamit ko pang mentoring, yung binababa sa amin, ng aming mentor. Pag sinabi ng mentor namin, ito yung message, kinukuha ko kagad yun, then ibinababa ko sa aking primary po. Alright. G12 strategy. Meron po tayong strategy na gagawin. Sa winning, reaping the harvest. Paano ka mag-reap ng harvest? Dapat, alam natin yung system ng G12. Ano ba yung system ng G12? Ang G12 po ay mayroong maternity system, meron siyang home system, at school system. Yung maternity system, dito po tayo nag-win ng soul. Dito natin ginagamit yung one verse evangelism, prayer of 3, miracle catches, cell group strategy. Doon po natin ginagawa sa maternity. Then from maternity, dinadala po natin sila sa home system. Ano po yung home system? Ito po yung cell group. Kapag na-win, ilagay mo kagad sila sa home. At kapag nasa home na, inalagaan ito ng cell leader, yung kanyang dinidisciple. Then, si cell leader ang magsasabi sa kanyang cell member na ikaw ay ready na mag-PEP. PEP lang muna. Ano yung PEP? Pre-encounter, encounter, at post-encounter. Pinabantayan ni cell leader yan. Okay? So, pag ikaw ay, punta natin ulit yung winning. Kapag ikaw ay nasa winning stage, gusto mo mag-reap ng harvest, dapat mag-prayer of 3 ka. Sa prayer of 3, kakausapin mo lang, halimbawa wala ka pang 12 ngayon. O ito lang muna. Practicing mo muna sa iyong sarili. Lord, wala pa akong 12. Gusto ko magkaroon 12. Magpa-prayer of 3 ako. Pwede ka mag-prayer of 3. Maglista ka ngayon ng 3 tao na gusto mong maging primary 12 mo. Ipag-fasting mo itong
iyong magiging primary 12. 30 days. Okay? Araw-araw mo itong ipagpe-pray at ipagpa-fasting. Ngayon, dahil hindi ka pa naman sanay sa fasting ng 30 days, pwede mong gawin na 1 meal lang muna. Lord, every day, yung breakfast hindi ko kakainin. 30 days na, ano yun, na breakfast. Iyon, tawag ko doon ay bawat sakripisyo may benepisyo. Kasi nag-start na po kami from September 22, nag-start po kami hanggang itong October, 40 days po ito ng prayer and fasting. Ang title po namin, bawat sakripisyo may benepisyo sa 40 days, prayer and fasting. Last August po namin, ang title namin ay Reklamador, Walang Pabor. Sa reklamador, walang pabor, at tapos nakalagay doon sa alkansya, 10 piso bawat reklamo. Walang nagre-reklamo sa kanila, maglalagay sila 10 piso eh. Then ngayon naman, bawat sakripisyo may benepisyo. Sa 40 days, prayer and fasting. So meron pong nag-sign up sa amin na sila ay magpe-prayer and fasting ng 40 days, breakfast lang. Yung iba, lunch lang, yung iba, dinner lang. Yung anak ko, nagulat ako, yung aking second year high school na anak na babae, sabi niya sa akin noong Sunday, Papa, fasting din ako ngayon. Sabi ko, ilang meal yung pirmahan mo? 2, Papa. Sabi niya, yung breakfast at saka yung lunch. Sabi ko, buti na lang, 3 ko yung akin. Yung akin. Pag Sunday, buong araw ng Sunday, fasting yun. Bali, yung Sabado ng gabi, hanggang Linggo ng gabi, fasting yun. Kaya ang kain ko, 12.5, pwede na akong kumain ng Lunes ng umaga. Nakakain na rin. Eh kaya alam kung naka-ready naman ako ng fasting din ng Lunes ng umaga, kailangan kumain ng juice, ng lunch at saka dinner. So 40 days po yun. Eh bakit namin ginagawa ito? Bakit kami nagsasakripisyo? Kasi alam ko may benepisyo. Bawat sakripisyo. At ang magpabenepisyo nito, yung church, para sa maraming soul. Amen. Kasi gusto natin mag-ani eh. Gusto natin mag-win. O di, sige, mag-prayer ka. Ipag-prayer ang fasting mo itong mga tao ito. Meron kami isang strategy sa prayer, sa pag-win ng soul. Yun po yung ginagawa namin miracle catches. Sa miracle catches, every Wednesday and Friday po ng gabi, meron kami, yung Wednesday, meron kaming youth, prayer night pag Wednesday. Pag Friday naman ay youth worship. Isang ginagamit ko yung prayer night para sa miracle catches. Katulad ng nakaraan, sabi ko, mga kapatid, sa next Wednesday, magdala kayo ng mga may sakit. Magdala kayo ng may iba't ibang karamdaman. So nagdala sila. May dinadala sila may dinala sila bigay. Pipit bigay, may dinala sila. Then mayroon silang dinala na medyo tumitirik ang mata. Pag kinakausap mo, umaga niya yung mata. Ayan. Tapos hindi naman tumutuloy yung laway. Tapos may dinala sa amin na, Pastor, magpapapray daw po siya kasi parang lagi may bumubulong sa kanya. So naging instrumento din namin para mag-win ng soul ay yung healing and deliverance. Nung maka-experience sila ng healing, bumabalik sila. Bakit na healing? Nung maka-experience sila ng deliverance, bumabalik sila. Bakit? Naka-experience eh. Nilalagay ko sa video yung mga naka-experience ng healing and deliverance. Meron kaming pinag-pray. 2 taon po, hindi na nagsasalita. Kinakausap ko, ano pangalan mo? Akala ko nananakot eh. Ano pangalan mo? Ano? Yung pala, yung talagang boses niya. Bakit yun yung boses mo? Hindi ko alam. Ilang taon niya? Ang ganyan na ganyan talaga. Pinag-pray ko. Anong pinag-pray ko? Nilagay naman sa puso ko, evil spirit na nigawa. Kasi wala makikita, doktor eh. Naalala ko yung sa Bible. Yung babae, 18 years na may sakit. Naalala niyo yan? 18 years may sakit. Yung pala dahil sa masamang espiritu. Sabi ko, in Jesus' name. Gumanon siya eh. Tapos mamaya-maya, yung anak naman niya nang nagwawala, 8 years old, nagwawala. Pinagpeprima ng anak kong paano eh, napasok eh. Akala ko, gino-joke lang. Sabi ko, anak ko naman, pati naman 8 years old, pinagpepray pa. Nalilisik yung mata ng bata. Hinawakan ng 6 na disciple namin na ipapalibag yung 6. Sabi ko, hindi pa karaniwan to ah. Payat-payat yung bata.
Pag ginawa ka ng 6 disciple na ipapalibang, sabi ko, kargado. Noong pinagpapray ng anak ko, lumapit kayo yung nanay na pinagpray ko. Anak! Sabi ko, maliwanag na ang boses. Gumaling! Hello? Ito ko lang na-recognize na maliwanag na ang boses eh. Anak! Ano nangyari sa'yo? Dapat yun, anak! Hello? Gumaling eh. Dahil meron pa pong dinala sa amin, lumpo. As in, lumpo talaga. Ano niyo po, katapos po ng gawain, nakatayo, lumalakad na. Ayan. Instrumento po yung healing and deliverance sa pagsusunod, pag-uwi ng soul. Okay? Kaya doon, may mga dinadala po sa amin na minsan may dinala sa akin, Pastor, sabi ng isang estudyante natin, bakit gano'n? Lagi ako parang tulala, tapos parang may bumubulong sa akin. Sige, ano yung bumubulong sa'yo? Iba, madami eh. Alam niyo po na pinag-pray ko? Pagpagsak kanya, ganyan. Gumaganyan. Sabi ko, ibang klase ito ah. Siyempre, espiritu yung kalaban, espiritu panlaban. Gumamit ako ng mga gesture. Sabi ko, bumulot ako ng sword, pero wala akong sword. Nakikita mo to? Sabi nung nagsasalita doon sa'yo, nakikita ko yan. Ano to? Sword to. Sabi ko, sword pala. Gumaganyan. Sabi ko, effective. Bakit saksak ka? Umaari siya eh. Sabi, anong demonyo ka? Sabi ko ganyan. Sabi, nagsalita ng demonyo. Sabi niya, Black Lady. Sabi ko, Black Lady pala. Napapanood ko lang, White Lady eh. Black Lady. Eto, matindi. Tumayo. Nung tumayo siya eh, babae, nakaganon yung buhok eh. Parang si Sadako. Napanood si Sadako. Nakaganon eh. Bumunot din ang espada. Sabi niya, sasaksakin din kita. Kung magkikipagsaksakan talaga, bumulot din sa espada. Sabi ko, sige, sinasaksak ko na yan. Tapos nung mahirapan na siya, sabi niya, Magampon! Sabi, yung inaputan ako nun, ha? Siyempre. Pero hindi ako nagpapalata. Hello? Sabi niya, Magampon! Sabi nung ano? Sabi ko, hindi mo yung mga tinatawag mo in Jesus' name. Sabi ko yan. Then, come on in Jesus' name. Nakalaya siya eh. Alam niyo po nung makalaya siya, nag-text sa akin, sabi niya, Pastor, nakaready na po ako na mag-share sa classmate ko at sa teacher ko ng kabutihang ginawa sa akin ng Diyos. Nung makalaya siya, nag-share na rin po siya ng word. Iba po pala yung pag nasa winning, pag nag-win ka at iba't ibang paraan na ginawa mo, at lalo na kung ano yung gift na binigay sa'yo ng Lord, gamitin mo. Kung prayer of three, kung healing deliverance, kung sa self-group yan, ipagpatuloy mo. Tiyak makakapag-win ka na soul. And number 2, consolidation. So pag pinag-usapan yung salitang consolidate, ito po yung pag-gather at pag-preserve ng mga harvest. Meron kami mga experience, nung makaranas po sila ng kagalingan, hindi na po na-consolidate. Nawala lang sila, tumapon lang. Meron mga nag-a-attend sa church, blessed na blessed sila, hindi na po ang cellphone number, hindi na follow up, hindi na po sila bumabalik. Pero kapag sila, kaya nga, meron tayong tinatawag ng consolidation director. Kasi siya po ang magpa-follow up. At siya magsasabi sa kanyang team, i-follow up natin yung mga dumating. Follow up natin, yung listahan po, mayroon araw, at tuwing linggo po yun, may listahan sila. Tuwing Miyerkules, tinitignan nila, sino umatin ng Miyerkules na bago, sino umatin ng Biyernes na bago, sino dumating ng linggo na bago. Kukonsolidate po yan. Ang ibig sabihin ng consolidation ay gathering and preserving the harvest. Importante po, ma-preserve po natin yung mga harvest po natin para hindi po sila mabulok, hindi sila masayang. And, ma-disciple po sila. Kaya ganyan natin, ma-win, ma-consolidate, at ma-disciple. Importante po na nadi-disciple natin sila. Anong ginagawa sa discipleship? Training the harvest. So kung sila po ay nawin na po natin yung harvest, at pagkatapos ay na-consolidate natin, na igagather na po natin, dapat sila po ay ma-train natin. Yung proper training na tinatawag natin. Kapag na-train na po natin yung mga harvest po natin, ang kasunod niyan, sending. Nung minsan po, isang anniversary sa Manila, nag-speaker po ako ng isang church anniversary doon. At ipinakilala ng pastor yung kanilang mga bagong miyembro sa kanilang anniversary. Mga kapatid, palakpakan natin yung mga bagong miyembro. Palakpakan, yes. Eto na, nung tumayo na ako, sabi ko, mga kapatid, mukhang maganda na pinapalakpakan yung mga bagong miyembro. Pero dapat pinapalakpakan din natin na promote mula sa pagiging miyembro
na naging disipulo. Dapat pinapalakpakan din natin mula sa pagiging disipulo, naging discipler. Hello? Dapat may level. Pwede natin sabihin, ito siya ang dating membro, pero ngayon disciple na. Dati siya disciple, ngayon discipler na. May promotion. Sabi ng pastor, okay na. Hello? So kasi meron kang isinesend. Hindi habang panahon, miyembro. 50 taon, miyembro pa rin. Pag inutusan mo, pastor naman, ako 40 years, 50 years na akong membro dito. Ito ako utusan. Hindi siya na-send. 50 years, Sunday school student. Student pa rin, hindi gumraduate eh. Hello? Mga Sunday school natin, walang graduation. Dito po sa Pepsol, may graduation. Pag gumraduate ka ng SOL3, sigurado may disciple ng 12. Amen? So, ito po yung strategy natin. Ano yun? Win, consolidate, disciple, and send. Ito po yung G12 basic na dapat po natin pag-usapan. Devotional life. Ito po yung with journaling. Diniscuss sa atin ni Pastor Jordan na kapag nagde-devotion ka, dapat i-journal mo. Day and night. At kapag nagde-devotion ka, huwag kang gumamit ng devotional book, materials. Dapat Bible, notebook, at ballpen lang ang hawak mo. Kasi kapag ginamit mo ang yung mga ginagamit pang, yung pang devotion, ano ang ginagamit natin? Daily bread. Magaganda laman nun kasi yun ay journal ng mga taong nag-devotion. Kaya pag pinasa mo, nakiki-devotion ka lang sa nag-devotion na. Hello? Naki-devotion ka lang. Iba yung talagang galing sa'yo. Galing sa Lord yung binigay sa'yo, devotion mo. Ako may experience po ako sa aking devotion. Sabi ko, Lord, at hindi lang sinasabi mo Holiness yung pinakita sa akin ng Lord Nung pumasok sa akin yung holiness, sabi ko, ano yung paano ko i-apply holiness? Sabi ko, Lord, bukas na maghapon, hindi ako titingin ng, kasi mga mamahalay na paningin. Gagamitin ko ang aking mata sa pagbibigay ng kalwalatihan sa iyong dakilang in Jesus' name. Pupunta ako ng Grace. Nakatayo ako sa Victory Pass. Habang nakatayo ako ganyan, siyempre nakatayo ka, may nakaupo. Medyo maluwag yung dibdib Nakatingin ako ganyan, gandang tignan. Naalala ko devotion ko. Holiness. Yung mata mo. Sabi ko, gagamitin ko pagbiging ka ng Lord, sorry po, piging ka lang ako. Ay ko, Lord, salamat, nag-devotion ako kanina, kundi nag-enjoy ko pagtingin dito. Ito pa, meron ako isang karanasan din. May nag-invite po sa akin na mag-speak ako sa kanilang company. Then after ko mag-preach sa kanilang company, tuwan-tuwa po yung nandun. Pastor, ang ganda-ganda mo mag-talk. Sabi ganyan. Alam mo, Pastor, pag ikaw nag-talk, gusto ko. Tapos kung gano'n-gano'n pa, parang pungay-pungay pa ng mata. Tapos sabi niya, Pastor, may calling card ka ba? Sabi ko, meron. Binigyan ako ng calling card. Nung umalis na ako, siguro nakaka-30 o 1 hour na ako nakakaalis. Nag-text, sabi niya, Pastor, baka pwede magpa-counsel po sa inyo, may problema ako. Sabi ko, hindi ako pwede ngayon, busy ako. Po bukas. Sabi ko, bukas, sa umaga lang ako available. Sige po, Pastor, punta ka sa sa office ko, bukas ng magang-maga para magpa-counsel ako sa counseling na gusto niya. So, punta ako sa opisina niya, magang-maga. Dumating ako siguro, mag-alas 8 nandun na ako. Nagulat ako sa opisina niya, wala pa yung mga tao. Sabi niya, Pastor, halika. Sunod naman ako sa kanya. Sunod ako ng sunod. Sabi ko, saan kaya opisina niya? Nilagpasan namin yung opisina Maya-maya, may binuksang kwarto. Malamig na. Aircon, saka pinalamig na. Pasok siya. Pasok ako, pero kinakabahan ako. Maganda po yung babae Mahirap magsama sa kwarto, isang magandang babae, isang magandang lalaki. Pagpasok niya, sabi ko, kaya problema nito? Hindi siya opisina May kama. Kwarto, tapos may kama. Hindi ako tumabi, siyempre. Nakatayo lang ako sa may pintuan, hawak ito, baka mahirap na. Maganda lalaki siya, maganda babae siya, tsaka maganda lalaki kaharap niya. Baka di siya makapagpigil. Hawak ko yung doorknob. Sabi ko sa kanya, ano ba problema mo? Ano sabi niya, tumigil siya ako, sabi niya, Pastor, matagal ang nasa abroad ang asawa ko. Sabi ko, hindi counseling ang gusto nito? Nag-devotion ako
Ang devotion sa akin naman, maliwanag yung message sa akin ng Lord. Na yung buhay ko, bibigay ko yung glory sa iyo. Ang application ko, Lord, itong buong maghapon, dapat ang maluwalhati ikaw. Eh kung di ako nag-devotion, malamang, nagkabigayan. Pwede ko sabihin, wala naman nakakaalam eh. Hindi alam ni Mrs., hindi alam ng kahit sino, pero mayroong nakakaalam na isa. Kaya sabi ko sa kanya, alam mo, nagpapahirap asawa ko. Mahalin mo asawa mo. Pinag-pray ko siya, pero malayo. Umiyak siya. Hindi ko nilapitan, umiyak eh. Mayroon na, pag-iyak ko, siyempre, yaya ka, Pastor, mahirap na, delikado. Pinag-pray ko siya. In Jesus' name, pag labas na ako. Sabi ko, ay Lord, hindi ko na po ulitin to. Pag may mag-counseling na ganyan, hindi ko na siya susundan. Hello? Counseling sa kwarto? May kama? Aircon, malamig na? Parang pinaghandaan. Alright, buti na lang may devotion. Amen. Kaya, church, alam niyo po, tayo na manggagawa, dapat nakapapan tayo sa devotion. Ito po yung basic lifestyle ng isang general pastor. Amen. Nagdi-devotion. No devotion, no breakfast, no devotion, no bed. May assignment tayo bukas. May assignment. Parang tumahimik yata. Parang tumahimik yata. May devotion. Okay, magdi-devotion tayo. Then, attend weekly cell meeting. So, kapag ikaw ay meron ng sinesel, encourage mo yung cell member mo na weekly attend po siya ng cell meeting. Okay? And, attend weekend worship. Weekend worship. So kung kabataan, mayroong iba't ibang mga oras, araw ang pagsamba ng kabataan. Pero magandang isama mo din sila sa pagsamba. Then, attend systematic training and mentoring. Para lalo po silang ma-process, ma-develop na gusto. Yan po yung basic lifestyle. Alam niyo po bakit basic? Napaka-importante po ng basic. Tama? Pansin niyo po itong mga basic pag hindi natin ginawa. Pwede kang magkasakit at makahawa ka pa ng iba. Eh, ano po yung magsabi ka ng mga basic? Basic ng paliligo. Tama? Basic ng pagkain. Basic ng pagsisipilyo. Puro basic yan. Huwag mong gawin na 1 linggo kang huwag maligo. Okay. Huwag kang maligo. Huwag kang maglinis. Basic yan. 1 linggo baka pwede pa eh. Pero 2 linggo, hindi ka naliligo. 3 linggo, hindi ka naliligo. Malamang, lahat ng kadalo mo, apektado na. Hello? Same din sa buhay natin, spiritual life natin, basic ang pagdi-devotion. Subukan mo, 1 linggo huwag mag-devotion. Hindi lang ikaw maapektuhan. Pamilya mo, pati church na hinawakan mo, maapektuhan. Hello? Habang nagpipray siya, sabi, ano sinasabi ni Pastor? Hindi na maintindihan. Pero kapag mayroong basic ng devotion, tumayo ka pa lang, hello, hallelujah, nag-hallelujah ka pa lang, hallelujah, nag-iiyak ka na, bakit? Na-bless na, wala ka pa sinasabi. Bakit may devotion eh? Nararamdaman, mabango yung presence ng Lord, amen? Okay? So yung mga basic yan, attend ang meeting, worship, and training. Alright. Ito po yung basic skills na dapat po natin tandaan. Okay? Devotional life, evangelistic with consolidation. Dapat po lagi magkatabi ang evangelistic and consolidation. Huwag ka mag-evangelize na hindi mo naman sila i-consolidate. Okay? Kaya bukas, pag-uusapan po natin yung one-verse evangelism. Kami po, pangalawang training na ginawa ko sa one-verse evangelism. Nung mag-training ako sa kanila, sabi na, Pastor, ulitin po natin. Inulit-ulit namin. Then ako lagi nangunguna sa kanila kung paano mag-share ng one-verse evangelism. Okay? Then, how to open cell. Importante na mayroon tayong open cell. Okay? Sa ngayon, mga pastors, ilan lang siguro sa inyo, may mga cell group, iba, yung mga Bible study, from Bible study, turn mo siya sa pagiging open cell. Malaki po ang pagkakaiba ng Bible study sa cell group. Bukas pag-uusapan natin ang pagkakaiba nito sa Bible study and cell group. Okay? Sa open cell. Then, how to complete the 12.
Kaya yung aking primary 12, tinuturuan ko sila paano nila kumpletuhin ang kanilang 12. Kaya bagamat may pressure sila na sila ay magkaroon ng 12 before mag-end ng 2012, tinutulungan ko po sila. Ilan sa mga disciple ko ay binata. Requirements ko sa kanila, nung sila ay maging primary ko, na wala silang girlfriend, hindi ka pwede mag-girlfriend hanggang wala kang 12. Kung wala ka pang 12, mag-girlfriend ka na. Muna. Yung mga, kasi may girlfriend na, huwag ka muna pumasok sa pag-aasawa. Mag-win ka muna ng 12. Okay. Yung aking pamangkin, meron siyang testimony, nung sila ay naligo sa Angat Dam, may umaagos sa tubig sa Angat. Tinangay ng agos yung pamangkin ko, muntik na malunod. Habang nalulunod daw siya, sabi niya, Lord, wala pa po kung 12, huwag muna akong kunin. Bigla siya may natabakan ba to? Biglang nakalita, sabi niya, buti na lang, nasabi ko sa Lord, wala pa akong 12. Wala pa siya 12, kukunin na, hindi pa pwedeng kunin, hanggang wala pang disciple. Okay? Then, how to multiply yourself. Importante po yung cell group natin mag-multiply. From 12, 144, 144, 1728, 20,736. Then from 20,736, saan na natin yan? At least, yung mga level lang muna na yun ang makuha natin. Okay? Vision for promotion. Dapat yung mga attender po natin ay maging cell group member. Hello? Kasi sa churches natin, may mga puro attender lang yan. Kahit nasabi mo, 10 taon nagsisimba, hindi, attender pa lang yan. From attender, ilagay mo sila sa cell para maging cell member. Okay? Kung sila ay mga cell member na, dapat ma-develop. From cell member, dapat maging cell group leader. Kasi anong goal po natin? Every believer, maging leader of leaders. So sabi ko doon sa aking primary, hindi ka pa leader of leaders. Leader ka pa lang ng iyong disciple. Magiging leader of leaders ka kapag yung 12 mo, may 12 na. Leader of leaders ka na. Hello? Kaya importante yun. Attender, papunta sa cell group member, from cell group member to cell group leader. Then, para ma-promote yan, aalagaan natin yung from cell group member to leader of leaders. Ibig sabihin yung 12 niya, meron ng 12 na meron na rin network. So, network hanggang sa papunta sa network leader. Okay? Then, focus result of the PEPSOL. Ano yung PEPSOL? Pre-encounter, encounter, post-encounter, and SOL1 hanggang SOL3. Yan po yung PEPSOL. Meron din na tinatawag na PEPSOL training. Okay? So, tingnan natin, itong focus result po ng PEPSOL, number 1, ang pinag-uusapan dyan, character transformation. Kaya yung unang lesson natin kanina, dapat unang matransform yung sarili po. Amen? Hindi, pasin natin, hindi basta pa dumami lang ang simbahan. Madami to, pero transform ang buhay. Just imagine po ninyo, kung ang 1,728 transform na buhay, ang sarap tingnan. Kung yung 20,736 na na-win po natin, transform po sila. Ang sarap tignan ng isang bansa, ang isang bayan, ang isang lalawigan. Amen. Kasi yung focus na result na pinag-usapan natin dito, character transformation. And number 2, healing of self-image. Ang dami po may problema sa self-image. Yung pag tumingin sa salamin, bakit doon itong pangmukha binigay mo sa akin? May problema sa self-image. Hindi kilala ang kanilang sarili. Alam niyo po mga kapatid, ang dami po natin miyembro, hindi kilala ang sarili. May isang nanay umiyak, sabi niya, Pastor, ano niyo po yung anak ko? Lumayas po siya itong sulat niya. Nakalagay sa sulat. Nanay, huwag niyo na po kung hanapin.
sapagkat hahanapin ko muna ang aking sarili. Naglayas, dalahanapin daw niya sarili niya. Hello, ang dami pong naglalayas, hinahanap niya yung sarili. Sa kayo nahanapin yung sarili niya, tulungan po natin, mga kapatiran po natin na mag-heal ng self-image. Maging, marami itong mga leaders din po, mga pastors natin, and workers po natin, may problema sa self-image na kailangan po ma-heal. Ako po, experience ko po ito kung bakit ko ito sinasabi. May problema ako sa self-image before. Ayoko nung may mas magaling sa akin. Kaya sabi ko, sa sermon siya, pangit yan, pangit ang sermon mo yan. Tutulong na, insecure lang ako. Hello. Pero may mas natutuwa ako kapag mayroong mas magaling. Sabi nung mga nakakakilala sa akin, at nakilala yung anak ko, sabi, Pastor, parang mas magaling sa iyo anak mo. Sabi ko, Amen. Kasi nung minsan nag-preach yung anak ko sa Tarlac, doon sa dating district ni DS, Kancho nung siya pa DS Noy. Sabi ng DS Kancho, matagal na ba nag-preach yung anak mo? Sabi ko, bago pa lang po. Bago pa lang? Sabi, may iwan ka. Sabi ko, Amen. Bago pa lang siya, pero matindi ginagawa nito. Hindi nagugulat nga ako eh. May mga sermon siya na, may mga ilustrasyon siya na mga kinokopya ko eh. Sabi ko, okay na. Sabi ng anak ko, Pak, kopya mo sa akin yun ah. Sabi ko, may kinokopya ka din naman sa akin ah. Paano? Kopyahan na lang. At least, may sumusunod. Kasi mayroon pong nahihil yung self-image. Okay? Ito po yung maganda ginagawa po ng person. Natatransform yung character, nahihil yung self-image, pati po yung knowledge na de-develop. Siyempre, pati yung awareness and leadership ability. Kasi po, tuturuan natin sila maging leader of leaders. Kaya yung mga membro natin, hindi sila magiging habang buhay membro. Kaya panalangin natin, maubos ang membro. Dapat maging mga leaders of leaders yan, maging mga disipulo. Amen? Masarap kaya na lahat ng nakaupo dyan, disciple, may dinidisciple. Ngayon, may mga dumadating na membro, mga bago yun, na tinitrain natin para maging leader of leaders din. Pag-usapan natin yung Jesus standard. Sa G-Dog po kasi, hindi po G-Dog ang tinataas. Hindi mismo si G-Dog, si Jesus. Kaya pag tingnan natin yung life standard and ministry standard. Pag pinag-usapan natin yung life standard, Christ-likeness po yan. Imagine yung pinili mo na 12, katulad ng ating Panginoong Kristo. Walang pastor na lalapit sa Diyos. Sila iniputin na po ako. Bakit? Puro po sila pasaway. Wala na magsasabing ganyan. At wala na rin membrong lalapit sa TSPS, sila pinilipat mo na yung pastor namin. Bakit? Kasi po, wala na. Bakit lahat naman para sa Christ-likeness? Ano nyo? Mga simbahan, yung life standard, Christ-likeness. Mga simbahan, yung ministry standard, multiplying ministry, na hindi basta kayo nakaupo lang na kayo na lang, tayo na lang. Pag nagkita, 10 taon, 20 taon, yung parang mukha, nagbabago lang, kumukulot lang ang mukha, kumukulubot lang, pumuputi lang po. Pero sila pa rin. Masaya po yung may nakikitang bago, tama? Sa tahanan, ano po nagpapasaya sa bahay? Bata ang nagpapasaya sa bahay. Kapag ang kasama mo sa bahay, puro matatanda, naku, magbubuklot ka. Sasabi sa'yo matanda, kamay-ingay. Walang makalat. Bawal ang kalat. Matatanda, bawal ang kalat. Pero sa bata, gulo yan. Pero masaya. Tama? Masaya pag may bata sa bahay. Kaya kasi kapag may bago, masaya. Ay, sarap magpuri sa Lord. Sarap magtatalon. Bakit? Laging may bago. Kaya si Bishop Puril, nung sabi niya, talon ka ng talon. Wala naman nawiwinason. Tigil ng talon-talon na yan. Ano yung pinagsa-celebrate natin? Every Sunday, dapat mayroong celebration. Bakit nagkako-celebrate? Dapat mayroong kaluluwang tumatanggap sa Lord. Ang sabi ng Bible, isang kaluluwa ang tumanggap sa Lord. Anong ginagawa ng libong anghel sa langit? Nagdiriwang. May marami tayong kasamang nagdiriwang kung every Sunday may bagong tumatanggap sa Lord. So, ministry standard. Okay, dynamic of transition. Ito yung binanggit kanina ni Pastor Jordan. Hope.
Kailangan ma-catch po natin ang vision. Maintindihan po natin ang vision. Maipabuhay po natin ang vision. At may-transmit po natin ang vision. Okay? Yung vision po na pinag-uusapan po natin. Step to effective transitioning. Bukas pa ito. Bukas na natin pag-usapan yan. Okay? Meron po bang natutunan? Alright. Sige po, pwedeng tumayo tayong lahat.